Okay, so ayun na mga kamaster, no? Okay, so ito yung board ng ating minamahal na customer na galing daw di umano sa Marilao, Bulacan. Ang problema nito ay hindi umaandar yung compressor. Yung kanyang condensing fan gumagano lang, oh. Wala na. Okay, hindi makapag start yung ating compressor. So, base sa ating experience kasi, itong ating filter capacitor ng ating IPM papunta sa IPM ay 4 microfarad na lang. Okay? So one hand lang po kasi tayo. So susubukan po muna natin na tanggalin ito mga kamaster, no. Ito pa yung naka na yung ating ano um, soldering iron. Tatanggalin po muna natin to. Wala ako kasi stand na yung stand ng ako yung tripod. Nako. So tatanggalin po muna natin to para makuha na natin yung actual na reading itong filter capacitor ng ating IPM mga kamaster. Okay? Okay, siya mga kabaster, no, natanggal na ho natin yung filter capacitor na ito. Ayan, o. Ito yung kanina. Yan. Okay, natanggal na ho natin. Medyo nasagad nga lang natin, ano. Yung nasagad natin po yung capacitor. Ito po ay may value na 20 microfarad, kita ba? 20, ipa-flash out ko na lang sa, sa screen. 20 microfarad. Basta ipa-flash out ko na kasi, ayan, o. Yan. Ayan, o, 20. Tama ba? Wala. Ay, baliktad. Ayan. 20 microfarad. Ayan. Nagkakaputo ko na sa labas mga kamaster, no? Ayan. So, 20 microfarad. Okay? So, ang issue ng aircon na ito na daikin na naman mga kamaster. So, yung fan niya, no, kapag pinapaandar ng ating minamahal na customer, yung kanyang compressor hindi talaga tumutuloy. Tsaka yung condensing fan niya gumagano lang, oh. Yan, gumagano lang. Tapos walang error. Yun ang masaklap doon, wala siyang error. So kapag kaganyan, no, ang unang-una nating i-check itong ating filter capacitor kasi yung kapag ang ating filter capacitor ay busted na o di naman kaya sobrang nag-change value na, napakababa na. So talagang walang papasok na voltahe sa ating IPM. Yan, sa IPM. Okay? Ganun lamang ho kasimple. Okay? So, chinek na rin naman ho natin lahat. Hindi naman ho shorted yung ating IPM. Okay? Kaya sinisigurado po natin na ang posibleng sira po na ito itong filter capacitor lamang. So, tingnan natin ha mga kamaster kasi 20 microfarad ho ito. Tingnan natin. Medyo nasagad ho natin yung pagtanggal. Tingnan natin. Ay, 20 microfarad. Tingnan natin kung may 20 pa nga ba dito. Ano ba yan? Ayun. Hala. Kailangan may makuha tayong 20 microfarad. So hindi natin na-check to kaninang umaga gawa ng medyo pagod tayo. Ganun na nga lang. Ayan, may tagahawak na po tayo. Ayan. Nanginginig. Ayan. 20, nasaan ka na? Tingnan natin kung 20 pa nga ba ito. Nasagad ko kamaster yung naisagad kasi ni kamaster yung pagtatanggal. Naputol! Nakaw! Pagsungkit kayo naputol. Ito. So, di medyo dispalanghado na rin yung ating ating soldering iron. Tingnan natin. Wala na yata. Yun. Tingnan natin. Ayan o. Teka lang. Nagagalaw. Pasensya na mga kamaster, 3.9 microfarad. Lapit mo. Ayan. Ay siya ay 3.9 microfarad Oh no. So malinaw pa sa tubig kanal mga kamaster, no, na talagang wala hong voltahe pass through sa ating IPM kapag ganito na ho yung ating IPM ating filter capacitor. 20 microfarad, 3.5 microfarad na lang. Ay nakakasaklap ganun lamang ho kasimple. Wag ho muna kayong pumunta kung saan mga kamaster. Yan 3.9 microfarad. Yun 3.9 microfarad. Ilapit mong konti iyon. Nawala. Yan 3.9 microfarad na lang out of 20 microfarad. Napakasimple lang naman ng troubleshooting. 20 microfarad. Teka lang, baka baliktad. Ay tama. Yan 20 microfarad. Kita ba? Ayusin natin. Basta 20 microfarad ito. Ayan. Okay, 20 microfarad
farad, tapos 450 volts. Yan, DC po ito mga kamaster ha. DC ano, nakalagay DC, teka lang ha. Yan o, DC 450 volts, 20 microfarad. Ayan ha. Ito ho yun ha. Okay. So, sabi ko nga sa inyo, maraming salamat sa paghawak ng cellphone. Yeah. Hey! So, inarkila po natin siya ng 5 piso lamang. Agoy! So, ayan ha. So, konfirmado po, no? Confirm. Kasi wala ho tayong, ang pinadala lang ho kasi dito ay yung itong board laang. Ay, saka. Okay, kasaklap. Ay, ito lang ha. Oh. So, pero okay na naman. Kahit hindi naman natin i-actual na testing. Kasi alam naman ho natin yung mga sirkito, yung point-to-point parts na tinatawag, alam na natin kung ano mga i-check. So ito lang ho nakita natin problema mga kapaser. Okay? So kapag kaganyan na yung iba condensing fan, 'di ba? Condensing fan. Gumaganon. Parang hindi makaikot. Siyempre yung compressor mo hindi rin talaga aandar. Kasi nga kulang na ng voltahe. Okay? Ayan o. Yan o, nakay kasaklap po. So yung IPM niya okay lang. Wala tayong problema sa IPM. Hindi naman po shorted yung ating IPM mga kamaster. Okay? So ang problema lamang po nito kaya hindi umandar ang compressor ay dahil po dito sa ating filter capacitor. Okay? 20 microfarad dapat pero 3.9 microfarad na lang ating nakuhang actual. So syempre ngayon bagong taon, December 31. So sarado na yung mga tindahan. Baka bukas siguro inshallah makabili tayo ng ganito. Okay? Pero ang mahalaga sa oras na ito, nalaman natin kung anong problema, bakit hindi gumagana ang compressor, yung kanyang fan gumaganon lang. Yan, hindi makapag-run ng dire-diretso. Ang problema po nito ay ito, filter capacitor lamang. Okay? Walang error. Hindi gumagana ng compressor, ito ho ang problema niyan mga kamaster. Huwag na ho natin pahirapan ang ating mga sarili. Okay? 2,000 years later. Dito na ho yung capacitor na in-order natin sa online. Kasi wala na ho tayong capacitor na nabili doon sa ating pinagbibilhan. Ito kasi ay DC, no? DC capacitor ho ito. Ito ay para sa Daikin ha. Ito Daikin ho ito. Yan. So bubuksan na ho natin siya para maikabitan natin doon sa board ng Daikin mga kamaster. Okay? Okay, so ito naman kamaster, no? 20 microfarad, then 450 volts DC. Para lang po sila. Medyo malaki nga lang ho ito, mga kamaster. Okay? So ikakabit na lamang ho natin ito maya-maya lamang doon sa inverter board, mga kamaster. Okay? So ayun mga kamaster, magsimula na tayo. Ilalagay na ho natin itong filter capacitor. Pero kung yung mapapansin, medyo malaki ho itong bagong bili natin, Yan o. Ito kasing original ay medyo maliit, Ayan, so malaki yung diferensya. Okay, pagdating dito sa sa terminal, ito ay ayun. Okay. So medyo malaki ho ito, pero huwag kayo mag-alala kasi kung mapapansin nyo, ito yung sa original connection, pero may extension po siya dito. Ibig sabihin, kapag kaya sila naglagay ng extension dahil nga siguro kapag bumili tayo ng replacement ay malaki na, kaya dito tayo maglalagay ng butas, isang butas. Mas malaki isa dito, tsaka dito. Yung original, isa dito, tsaka isa dito. So tingnan ho natin, patunayan po natin na isang linya lang yun ha mga kamaster. Ayan, saan yung tester natin? One hand lang ho kasi tayo. Ayan, naka-ano tayo sa continuity. Asan ito? Asan na yun? Ito ho yun Ito yung sa original 1 and 2. Okay, so kukunin ho natin ito. Ayan isang linya na naman ho yan. Yan, ito kasi yung kasukat Ayan O diba parang sinadya yan Yung original niya, ito siya. Ayun. Okay, so ikakabit ko ho muna to. Naka-ready na ho yung ating Naka-ready na ho yung ating soldering iron. Ikakabit ko lang ho muna ito dito kasi one hand lang po tayo. Tapos kung sakali man na may kabit natin to, ang gagamitin po nating indoor unit, maaaring itong TCL or itong Colin. Depende po. Kasi ang pinadala lang ho ng minamahal na customer ay outdoor unit lang. Tapos yung condensing fan, gagamit na lang siguro tayo saan ba yun? Ng pang Midea.
Okay, marami naman ho tayo dito. Ang mahalaga dito, ma-check natin maya-maya kung aandar na yung compressor mga kamaster. Okay, so sabi ko nga, ikakabit po muna natin to dito mga kamaster. Okay? So, ito na ho yung pagkakataon na ipapa-andre na po natin yung ating inverter board ng Daikin. Okay? Ito na yung nabili natin na ano na filter capacitor. Ito naman ho yung dati. Ito po 'yan, oh. Okay, so paalala lang ha, ang problema po ng air conditioner ay kapag umaandar yung compressor, mamaya-maya siguro mga 5 seconds mamamatay na. Tapos pagkatapos mamatay, mamaya-maya aandar, gaganon-ganon na lang yung yung kanyang condensing fan. So ang gagamitin ho nating condensing fan ay yung pang Medea, tapos itong ating reactor ay pang Medea rin, kasi ang alam ko ang reactor ho nito ay maliit. So wala tayong magagawa, kulang-kulang ho yung pinadala sa atin. So paandar na ho natin. Okay mga kamaster, ito ho yung compressor, ito na yung connection niya. Ayan ha, ayan oh. So ito na ho yung pang Medea din na tawag dito na pan motor. Ito na yung ating power supply. Yan po, ayan. Ito yan ha, ayan oh, yan. Okay. So ang gagawin po natin, papa-under na natin siya para maibalik na natin sa ating minamahal na customer. Yung para makatulong tayo. Okay. So on na ho natin. Teka lang. Hindi po nakasaksak. Ayun, may power na. So on na ho natin ha. Yun. Yan. Okay. So on na ho natin. Puputok naman ho yan eh. Teka lang. Yun. Okay, so unahin natin. Yun. Yan. Muna. Antayin po muna natin na umandar yung ating evaporator fan, tsaka yung ating condensing fan, tapos yung compressor. Kapag halimbawa yan umandar na lahat, ayun, nadali, pwede makasalan. So, ayun, umandar na oh. Umandar na rin, dire-diretso. Yan oh. So basta paalala lang ha, ang problema ni sir, ayun, mandar na, yun oh. Yun oh. Ayan na mga mga kamaster. Problem solve na tayo ngayon. Yun oh. Yan. Yun oh. Okay, so ito po yung pang Medea, yung reactor niya pang Medea rin. Okay? Yan, yun o. Ayan, so ganun lamang ko kasimple. Tingnan po na natin yung teka lang. Kunin natin yung nalaglag. Yan, ito ho yung pinalitan natin mga kamaster, no? Yan o. So ito na ho yung bago, in-order pa ho natin. Kasi doon sa pinagbilhan natin, wala na silang available na DC. Okay, 20 microfarad ho ito. Yan. So yun na ho yung ating bagong filter capacitor. Kung gusto nyo maramdaman yung lamig talaga, itodo nyo. Mas malamig lalo. Oo. So paalala, ang problema ho na ito ay aandar po siya saglit, tapos mamamatay yung lahat. Siguro mga 5 seconds mamamatay, tapos pag umandar ulit, yung condensing fan daw gumaganong-ganon na lang. Yun. So nakita natin, ang problema ho ay filter capacitor. 20 microfarad, out of 20 microfarad, ang nangyayari, 4 na lang yata ang nakukuha natin na nakaraan mga kamaster. Okay, umataw na, yun o. Yan, so okay na ito mga kamaster na. Ang problema lamang ho nito ay filter capacitor mga kamaster. Okay, so okay na ho yan, i-off na ho natin. Yan. Kaya natin. Ayun. Yun ang nadali oh. Tayo natin mamatay. Ayun. So okay na. So tanggalin na lang ho natin dito. Ayun.
Okay. So dun diyan sa ating minamahal na customer, ibabalik na ho natin 'to, ipapadala natin through Grab yata. Yan. So para kasi Marilao Bulacan lang naman ito mga kamaster, no? Okay, so maraming salamat po. Problem solved na ho tayo. Ito lang ho ang problema mga kamaster. Okay, so maraming salamat po sa lahat at magandang tanghali po. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.